Sa Katiil, Davao Oriental, may waterfalls na mala Stairway to Heaven ng taas at ganda, kaya wag na wag daw palalampasin. What are you waiting for? G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Kung may hagdang-hagdang palayan sa Banawe, sa Katiil, Davao Oriental, meron namang hagdan-hagdang waterfalls. Yan ang Aliwagwag Falls na wag iismolin. Sa taas nitong 340 meters, ito ang pinakamataas na talon sa Pilipinas. Binansagan nitong Stairway to Heaven dahil meron itong mahigit 80 cascading steps na talagang breathtaking in every step. Si Vanessa, feeling blessed na ito'y nabisita. Mula sa highway, malapit lang ang Aliwagwag Falls. Wow! Na-fall na nga siya. Sa ganda nito, natanggal pa ang kanyang stress. Kung gustong maligo, pwede sa mababaw na bahagi ng falls. Pwede ring masilayan ang kabuuan ng talon mula sa hanging bridge sa halagang 100 pesos. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patok sa norte, ang dam na hindi lang irigasyon o patubig. Ang bahagi nitong Mala Waterfalls, hatid sa mga magbababad, ay preskong Pakiram Dam. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Nature meets human engineering. Dam ang naging daan para sa dinarayong pasyalan, ang Dingras Madongan Falls. It's not your typical dam dahil kuhang-kuha rito ang mga IG-worthy photo. We have to take photo in front of the falls. Yung ambience is sobrang peaceful. Yung simoy ng hangin ay sariwa. Tapos yung mist from the falls itself po is mararamdaman mo sa balat mo. So sobrang relaxing niya. Mga rumaragas ang tubig mula sa taas na nasa 30 feet. Mas nakakaengganyo, malinis at malamig pa, kaya di aayaw sa swimming o simpleng tampisaw. Nakapaligid rin ang mga punong kahoy na dumaragdag sa tingkad ng paligid at may mga marirentahang cottages, kaya pwedeng magkayayaan ang mga barkada o pamilya. Malinis naman yung lugar actually. People seem to be responsible naman na pag pumupunta doon, nililinis nila yung mga basura nila na dinadala. I just hope that once na mas sumikat pa yung Madongan Falls, people will still be kind to it. Accessible din ito sa mga sasakyan, pero mas mainam raw na may kasamang mga local guides para sulit ang inyong pagbabad. If you are looking for, landscape na puro nature, I would definitely say Madongan Falls is up there. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Rain o shine, patok na pasyalan ang mga talon o falls. At sa Oslob, Cebu, merong talon na mafo-fall ka sa banayad nitong daloy. G tayo dyan kasama si Darlene Kai. Banayad na bagsak ng tubig na malaambon. Bumabagsak sa mga batong malapayong, kaya ang talon nagbistulang mga kurtina pero hindi itinatago ang kanyang alindog. Ito ang Tumalog Falls sa Oslob, Cebu. Habal-habal o motorsiklo ang sasakyan papunta sa talon at may kaunting lakad. Pero papunta pa lang may mga scenic view ng madaraanan. Pagdating doon, mamamangha kayo sa ganda. Pwedeng magbabad at mag-swimming dahil mababaw lang ang tubig sa paanan ng falls. Parang di ka rin mauubusan ng magandang spot na IG-worthy. Ngayong kakasimula pa lang ng tag-ulan, mas magandang bumisita sa Tumalog Falls. Sa taas na 80 hanggang 100 talampakang talon ng Tumalog, talagang titingalain ang kakaiba nitong hubog. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Weekend gala ang hanap sa Bataan, maaring magtampisaw sa talon at dagat. Take-off point mo ang Mount Samat. G tayo sa report ni Darlene Kai. Talon na hindi kailangan ng mahabang hike para marating? May enjoy mo ito sa Dunsulan Falls sa Pilar, Bataan. Ilang oras lang ito mula sa Metro Manila para sa iyong time to unwind.
may picnic area para sa pamilya. Pwede ring magtampisaw habang nakatingala sa kakaibang rock formations. Nasa likod lang ito ng Mount Samat. Kaya kung on the way ka na, pwede pang mag-picture-picture sa harap ng dambana ng Kagitingan. 30 minutes from Dunsulan Falls, pwede ka na ring magdagat. Feel the vitamin C sa Beach Cove sa katabing bayan ng Bagak. Mag-relax sa asul na tanawin at pinong buhangin. Ang dagat, hitik sa mga isda at iba pang marine life. Sa mga balak mag-day tour o kaya ay overnight, agahan ng gising para maabutan ang ganda ng Bagak sunrise. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiyak papawiin ng malamig na tubig mula sa falls ang pagod sa matinding lakaran sa luntiang kabundukan ng isang bayan sa Iloilo. Kaya G tayo dyan sa report ni Ian Cruz. Humirit ng cool trip under the sun ngayong tag-init. Hirit saan? Giritsan Falls sa Igbaras, Iloilo. Sakto ito sa mga naghahanap ng adventure dahil papunta pa lang, aabuti na ng 2 hanggang 3 oras ang lakaran mula sa jump-off sa barangay. Sulit naman dahil lunti ang tanawin ang masisilayan. Ang Giritsan Falls, isa lang sa multi-layered waterfalls na pwedeng ma-explore sa lugar. Pero ito ang pinaka-accessible sa mga turista. Mababa lang ang mismong falls na napapagitnaan ng 2 bundok. Pwedeng mag-picnic sa damuhan sa paligid nito at ang kakaibang rock formation ng falls dagdag ganda sa atraksyon. Mga tanawing mapagmamasdan habang ini-enjoy ang swimming sa tubig na maligamgam. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Thinking of gala sa tag-init, dayuhin ang isa sa pinakamataas na talon sa Ilocos Region at ang malalaking alon sa La Union. From falls to beach, G tayo dyan sa report ni Ian Cruz. 5 oras na biyahe mula sa Metro Manila, may 40 minutong monster jeep ride pakyat sa matarik na daan at kalahating oras na trekking. Lahat yan para marating ang nakakalulang Ausen Falls sa bayan ng Sigay, Ilocos Sur. Sa taas sa 120 meters, itinuturing ito na isa sa pinakamataas na talon sa Ilocos Region. Akalain mong kathang isip lang dahil lang tanawin. Very enchanting. Pwedeng magbalsa para mapalapit sa paanan o binabagsakan ng waterfalls. At sa pagbagsak ng malamig at malinaw na tubig, sumisilip ang nakahuhumaling na bahaghari. Hindi ka pa mabibitin sa pamamasyal dahil pagkatapos ng talon, side trip naman sa mga alon ng La Union. Golden sunset view pa ang mapagmamasdan. Wala pang 1 oras ang pagitan ng biyahe, kaya sure na sa pasyal na ito sa norte, walang biyahe. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila magic na tumatak sa mga turistang bumisita sa Siquijor ang unang beses nilang pagtapak sa isla. Port pa lang kasi, malinaw ng maganda itong pasyalan. Kaya G tayo dyan kasama si Ian Cruz. No filter ang kuha, pero ang tubig parang filtered. Tila sinala dahil sa linaw at linis nito. May entry ka na ba sa viral port entry? Kung wala pa, tara na! Welcome to Siquijor! Bungad pa lang yan, marami pang pwedeng pasyalan. One of a kind. Tipong port pa lang, masasabi mo na worth it yung pagpunta mo. Sobrang clear ng tubig. Actually, nakapag-swimming pa kami. Pinayagan naman kami. Kaya ayun, nakapag-tampisaw pa kami. 3 ba naman ang talon sa Cambugahay Falls, kung saan pwede mo pang gisingin ang iyong inner Tarzan. Swing and dive. Angat! Itaw! Diving ba? Cliff diving na sa Pitogo. Maengganyo ka talagang tumalon
dahil sa asul na tubig ng dagat. Huwag nang magpapalit-palit ng isip. Sa Paliton Beach, sure na mag-enjoy ka. Puting buhangin at mahabang baybayin. Sulitin with super swing with matching todo effort na human drone. Ni-enjoy lang namin yung bawat moment namin, yung bawat oras namin. Yung 3 araw na nagstay kami doon, kulang pa siya. I feel the magic of the island talaga. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa pamosong Chocolate Hills, must visit daw sa Bohol ang itinuturing na pinakamataas sa waterfall doon at ang burol na may panoramic view. G tayo dyan kasama si Joseph Morong. Emerald Basin na nakakaingganyang sisilin at talon na umaabot sa 60 talampakan ng taas. Diyan nga nanggaling ang pangalan nitong Kanuman na ibig sabihin ay 60. Yan ang Kanumantad Falls sa Kandihay, Bohol. Mayroon palang ganito kataas din na falls sa Bohol, and masasabi ko din na can compete with kung anong meron tayo sa ibang lugar. Tila hagdan ng talon. Ang paan nito ay may lalim lamang na 4 feet kaya ligtas paliguan. Ang kakaiba pa may rice terraces sa taas ng talon na pwede ring pasyalan. Pero kung on top of a mountain naman ang trip, bisitahin ng maliwalas na burol, ang Alicia Panoramic Park, tampok ang 360-degree view ng ganda ng Bohol. Masusubok ang hiking skills dahil may mga bahaging mahirap akyatin. May part nung Chocolate Hills na makikita pero medyo malayo. Magandang pasyalan ito mapaumaga man o gabi. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sagad sa ganda, sagad din sa lamig na Sagada Tour. Pero sulit ang ngatog at biyahe papunta roon dahil sa magagandang pasyalan. Di tayo dyan sa report ni Oscar Oida. Kung first time sa Sagada, sagarin na rin ang gala. Kahit pasagad din sa buto ang lamig, rewarding ang tanawin kung matjejetoan ng Sea of Clouds sa Marlboro Hills. Sobrang lamig, OA talaga. Dinala ko yung blanket sa hotel. Pero talaga eh. Wala akong pake talaga. Pero lang makasurvive ako. Pero kung di ka pa nanginginig, magbabad at tsak na makakaramdam ng kilig. Dahil sabay sa pagbagsak ng tubig, jaw-dropping ang masisilayang Bumodok Falls. Sobrang, I am speechless na nakita ko before. Sobrang lamig lang talaga. Mapapawi naman ang pangangatog dahil tsak pagpapawisan sa challenging na akyat baba sa isang kuweba, ang Sumaging Cave. Kasi hindi naman kami sanay ng mga hiking. Pero nung nag-cave kami, hindi rin namin na-expect na may enjoy namin siya. Kasi yung pinaka-basic lang yung kinuha namin. Pero yung view dun sa baba, ano talaga siya, worth it puntahan. Kaya tsak na di masasayang ang mahabang biyahe papunta sa magandang Sagada. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.